Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? How is everyone doing? Sana okay naman po tayong lahat. Siyempre, napakainit pa rin ng klima. Talagang the summer heat is on. At pag narinig natin sa mga balita, patuloy pa rin ang pag-anunsyo ng DOH ng ating mga safety measures para sa mainit na klima. Andiyan na yung pag-hydrate at syempre yung pag-iwas sa outdoor. So again, doble ingat po tayo mga kabarangay. So ano ba mga happening natin sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So syempre, unang-una, ang aming pagbati sa ating mga Child Development Center pupils o mga daycare center pupils natin na nakiisa sa 48th moving up ceremony ng lungsod ng Pasig. So again, to formally close the school year ay nagsagawa ng isang citywide na moving up at series of moving up ceremonies ito. Napabilang ang Barangay San Antonio sa unang batch ng mga movers and higit kumulang 50 mahigit na bata ang eligible sa pag-moving up na isinagawang seremonyas ng ating lungsod. So syempre, all-out support po tayo sa ating mga batang San Antonio na nakiisa sa moving up ceremony. So again, congratulations sa ating mga movers at good luck sa inyong paglipat sa big school. Syempre, nais ko rin magpasalamat sa pamahalaang lungsod ng Pasig sa pagsasagawa ng maayos na seremonyas at syempre sa lahat ng mga teachers and staff ng mga Child Development Center ng lungsod ng Pasig. Maraming salamat. At syempre sa ating Committee on Education, sa ating mga mag-aaral, and of course sa ating mga daycare parents. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating mga education activities dito sa ating barangay. And the month of May is also the Ease of Doing Business Month. So, para pa gunetain ang EODB month, ang ating Business Permit and Licensing Department ng Pasig City Local Government ay nagsagawa ng isang alignment meeting kasama ang ating barangay clearance team dito sa Barangay San Antonio. So actually, inisyatibo ng BPLD na ikutin ang lahat ng barangay. So una tayong pinasyalan sa Barangay San Antonio ng BPLD. Gawa ng, syempre, isa ang ating barangay sa may pinakamarami ng mga business establishments. And of course, the barangay itself, Barangay San Antonio ay merong very particular na pamamaraan sa pag-issue ng mga barangay clearances for business. So naging magandang venue itong naturang alignment meeting upang talakayin ang iba't ibang mga proseso, just to make sure na aligned ang processes ng barangay and ng city government. Siyempre, nagkaroon ng magandang pagtatanungan din, lalong-lalo na pagdating sa iba't ibang mga concerns na natatanggap natin sa mga business owners. So, siyempre, since una tayong napupuntahan ng mga business owners, marami rin sila mga katanungan pagdating sa pag-a-apply ng kanilang business permit. So again, maraming salamat sa BPLD sa inyong pagpasyal at salamat din naging buena mano kami sa inyong alignment meeting and of course sa ating barangay clearance team. Maraming salamat din sa naging maayos nating pakikipag-ugnayan sa ating business permit and licensing department ng Pasig City. And of course, speaking of businesses, we would like to formally welcome to Barangay San Antonio, isa sa mga bagong businesses natin dito sa ating barangay, ang Chaji Modern Tea House. So Chaji is one of the fastest growing tea house brands dito sa ating bansa. And this week, they've just opened their first branch dito sa Barangay San Antonio na matatagpuan dito po sa Glass Tower sa may Ortigas Center. So isang malaking karangalan po
na maimbitahan sa inyong grand opening, no? And of course, no, yung aming pagpunta o pagdalo sa inyong imbitasyon ay bahagi ng aming buong suporta para sa ating business community dito sa Barangay San Antonio. So nakakatuwa, no, makita yung entrepreneurial confidence, no, para sa ating barangay. So again, thank you for choosing to invest in Barangay San Antonio, Pasig City. And of course, maraming salamat din sa inyong mainit na pagtanggap sa inyong lingkod, no, sa ating mga kinatawan ng barangay na kasama natin during the grand opening. And of course, no, good luck sa inyong bagong branch, no, ng Chaji Modern Tea House dito sa Barangay San Antonio. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din, no, sa iba't ibang mga collaborations. No? Again, ang ating barangay ay mahilig sa iba't ibang mga collaborations nang sa ganun ay matugunan natin ang iba't ibang mga pangangailangan, no, dito sa ating komunidad. So unang-una dyan, syempre ang aming pagpapasalamat sa pinakabagong inisyatibo ng Philippine National Police, no, PNP Pasig, no, na nagkamakailan ay nagsagawa o nagbuo ng isang special advisory group, no, at napabilang ang inyong lingkod, no, of course representing Barangay San Antonio sa advisory group na ito. And ang special advisory group ay composed of course barangay officials, may kinatawan din ng city government, no. Of course andyan din ang religious sector, mga non-government organizations, ang media kasama din. So, layunin ng advisory group na ito ay magkaroon ng pagkikipagtulungan, no, ang iba't ibang sektor upang matugunan ang mga iba't ibang mga concerns pagdating sa peace and order. No? So, alam naman natin, no, na safety is one of the main concerns ng ating barangay, of course, ng buong lungsod ng Pasig as well. So isang magandang avenue ito, no, na magkaroon ng participation ng iba't ibang sektor para makapagbigay ng iba't ibang mga ideas din, mga suggestions sa ating Philippine National Police kung paano pa mapapaigting ang kaligtasan, no, dito sa ating buong lungsod. So muli, maraming salamat sa tiwala, no, sa Barangay San Antonio na mapabilang sa special advisory group na ito at makakaasa po kayo sa aming commitment na makipagtulungan upang palawigin ang peace and order hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa buong lungsod ng Pasig. Of course, nagpapasalamat din tayo sa Rizal Medical Center, no, na kamakailan nagkaroon tayo ng MOA signing para sa ating relaunching or reinforcing ng ating telemedicine program. So itong telemedicine collaboration natin with Rizal Medical Center ay nag-umpisa pa nung pandemya, no? At syempre nung nag-new normal na tayo, medyo bumalik din, no, ang mga pasyente sa conventional way ng pagkonsulta, which is yung pagpunta talaga sa ating health center. Pero of course ngayon, no, naisip natin na naisip ng Rizal Medical Center na matindi ang init, no, para hindi na lumabas, no. Of course the fuel prices tumaas din. So naisip nila, no, ba't hindi natin i-reinforce, no, ang ating telemedicine program. Nang sa ganoon ay kung mga basic consultation lamang naman, hindi na kinakailangan lumabas ng ating mga pasyente. So again, no, kasama diyan sa ating naging MOA signing, no, nakasama din natin ang Barangay Palatio, no. So tayo Barangay Palatio and Barangay San Antonio ang two pilot barangays, no, para po sa relaunching or reinforcing nitong telemedicine program with RMC. So we will be posting more details, no, about it, no, yung processes, yung mechanics, no, kung paano natin ma-avail itong libreng serbisyo na hatid ng ating mga kaibigan mula sa RMC. So again, no, maraming salamat RMC for yet another collaboration, no. Ang dami na nating collaborations with the Rizal Medical Center and we truly appreciate, no, na laging napapabilang ang Barangay San Antonio sa inyong mga inisyatibo.
Siyempre, tuloy-tuloy din po ang ating iba't ibang mga collaborations with the religious sector. No? Siyempre, para balanse naman. No? Meron din tayo sa religious sector naman. So, unang-una siyempre ang aming pagpapasalamat sa Bagong Ilog Christian Fellowship, no? Na patuloy sa pag-innovate ng kanilang mga initiatives para po sa ating mga kabarangay. At kamakailan no, ay naglunsad tayo ng tinatawag nilang praise and worship. No? So it's a more expanded na pamamaraan ng kanilang values formation and of course pagpapalakas ng ating pananampalataya, no? Particular sa ating mga barangay workforce, no? So kung dati medyo pocket meetings lang ang ginagawa, no? Ito this time nagsumubok naman tayo, no, ng isang programa na pagsasamahin naman natin ng iba't ibang departamento ng ating barangay. And naging maganda, no? Naging maganda ang paglulunsad natin, no? Yung kauna-unahang session natin ng praise and worship. So again, along the way, no, we will tweak, no, kung ano man mga areas na need pa ng improvement nang sa ganun ay mas maging meaningful, no? Mas maging more meaningful itong ating mga programa na ginagawa para sa ating mga empleyado. So of course, dagdag ko na rin, no, ang aking pagbati sa Bagong Ilog Christian Fellowship ng isang happy anniversary, no? At magkikita po tayo, no, siyempre dadalo po tayo sa inyong isasagawang celebration na para sa inyong anibersaryo. So again, maraming salamat sa BICF, no? And again, let's continue to work, no? Work together para sa maayos na outlook, no, ng ating mga barangay employees. Siyempre, tuloy-tuloy din po ang ating collaboration na monthly recollection, no, with UANP, no, para sa ating mga barangay security force, no? So itong ating collaboration, no, with UANP ay napakaganda, no, para madagdagan ang values formation again, no, at yun, sa maayos na values formation at pagpapalakas ang pananampalataya, no, naniniwala tayo na this will also have a good effect sa kanilang personal lives and of course yung kanilang outlook or attitude sa kanilang trabaho, no? So again, ako ay nagpapasalamat sa UANP kina Engineer Paul Lazarte, no? Kamakailan ang naging facilitator natin ng ating monthly recollection ay si Father Gary Soria, no? So again, maraming salamat at again, no, nakikita natin ang kahalagahan nitong activity na ito para sa ating barangay security force. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din sa Holy Family Parish Church sa ating patuloy na collaboration para sa ating libreng binyag program. So again, no, for this past 2 weeks, again, ilan na naman ang natulungan natin upang makatanggap ng sakramento ng binyag. So again, this program has been, of course, this began way back in 2018. At tuloy-tuloy po, no, ang ating programang libreng binyag. So this is open to all BSA residents. No? Makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan, no? If you are interested na to have or to avail of this libreng binyag program. So again, maraming salamat sa Holy Family Parish Church, of course, led by our parish priest na si Father Joseph Santos. And isang important announcement lamang po, mga kabarangay, no? So this coming month of June, no, magkakaroon po tayo ng Ligtas Tigdas Immunization Activity. So ito po yung pag-reinforce ng immunization, no, particular sa measles and rubella, no? So this is a supplemental immunization activity at layunin ng DOH, no, ay mas marami pang mga bata ang makatanggap nitong immunization program na ito, no, hatid ng ating pamahalaan. So ang mga schedules natin, no, so sa June 1 to 15,
Dito po yan sa ating health center. No? Andyan sila nurse needs upang mag-facilitate nitong ating immunization program. And magkakaroon din tayo ng location sa Ortigas Park, no? From June 8 to 11 and on June 15 as well. So, antabayanan niyo po ang aming mga announcements. No? Ipopost naman po natin sa ating mga social media pages. So, doon naman po sa mga may katanungan, may mga inquiries na makipag-ugnayan lamang po sa ating barangay health center. No? Please look for nurse needs, no? Para sa inyong mga katanungan. And of course, mga kabarangay, again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari po dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators natin, maraming salamat sa inyong tulong at suporta para sa Barangay San Antonio. At syempre po, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, no? Maraming salamat sa inyong trust and confidence, sa inyong mga feedback. Maraming salamat po. So again, aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No? Again, there's so much to be thankful for. Pagdasal din natin ang ating bansa, no? Sa kung ano man na krisis na ating pinagdadaanan. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.